haba nung chikahan kanina, pero mas mahaba ang chikahan ngayon, for sure. Diba? Mga kada, ayon po sa mga eksperto, ang pinakamainam na edad daw para sa katawan ng babae para magbuntis at magkaanak ay nasa pagitan ng 20 to 30 years old. Sa ganitong edad daw kasi, pinaka-fertile ang itlog ng isang babae at may chance po na magbuntis ng 25% bawat buwan. Every month, ha? Sa kabilang banda, sa edad din na ito, nagsisimulang umusbong ang karera ng isang individual. Mapalalaki man yan o babae. Kaya minsan, ang pagkakaroon po ng anak ay naisasantabi muna sa plano. Ano naman kaya ang epekto kung ang isang tao ay nagkaanak habang siya ay may edad na? Mas mahirap bang magpalaki ng mga anak kapag ganun ba ang sitwasyon? Interview ko ba to? Ano ba? Ano kaya? Wala Interview ko naman rin to. Ito na nga, girls, yung ating aalamin kasama ang bisita natin ngayon, ngayong araw na si Sir Tofi De Jesus. may bisita pala Babalik tayo. dito! Good morning! Good morning po sa mga ating mga tagapanood. Good morning. We're very happy to have you Welcome back. back, Sir Oo Tofi. nga, it's nice to be back. Last week, we talked about this in a medical, physiological level. Okay. Ngayon naman, yung psychological tayo. emotional, Sige. Why not? ano naman, effect, di ba? So, ang tanong, mas mahirap nga bang magkaroon ng anak kapag ang isang lalaki o babae ay may edad na, Sir Tofi? Okay. Alam mo, maraming misconceptions, Pia, no? Katulad yan, iniisip kagad natin na basta matanda na, hirap na. It's Panalo ka na not, sa first line okay? mo. It's Misconceptions. not. Because one way or another, nakadepende lagi sa buhay muna nung tao iyon. Hindi kasi natin pwedeng i-overgeneralize na tipong porket nandito ka na sa gantong age group, automatic, ganun na kagad yung challenges ninyo. Let's put it this way. Sabi kanina, sabi niyo sa spiel ninyo, ang age 20 to 30 ang simula ng karir ng isang tao, mapababae o mapalalaki. Okay? Now, ipagpalagay natin, umabot ka sa age 40, ibig sabihin 20 years ka na nagtatrabaho, hindi ka pa napopromote. Clerk 1 ka pa rin. Time to live. Oh, di ba? Kung wala kang malipatan, minsan gano'n ang buhay ng Pilipino. Hindi lahat ng Pilipinong may karir ay dire-diretsong linear ang promotion. Yes. So may mga tao na tipong napupunta sila, napapako sila sa entry level na trabaho. So, kung ikaw ay 40 years old, ang sinasahod mo ay hindi pa rin sapat para bumuo ka ng pamilya, hindi mo option ang magpamilya. Kasi iisipin mo, kung ako nga sa sarili ko, kinakapos pa ako. O now, let's put it on a more ideal way. Let's say, for example, at age 40, you're already the general manager of your own business, maganda ang negosyo mo, kumikita ka. So you have the means. Ang tanong, do you have the charm and the personality para makahanap ng partner? Kasi hindi lahat ng mayaman, gwapo. Hindi lahat ng gwapo, mayaman. May mga ganyan, di ba? May ganyan factors. May iba, kahit sumubok na sa mga dating apps, swipe left, swipe right, wala pa rin, walang inabot, di ba? So minsan may babaeng talagang sadyang, let's say for example, ligawin. Yan. Talagang may babaeng lagi niligaw. May babaeng kahit nilagay na sa Facebook ang pagmumukha, lahat ng profile nandiyan na wala pa rin. So may factor din yon. So automatic mga kada, wag po natin i-generalize na porket may edad ng isang tao, automatic hindi na pwede or mas mahirap na ang ano dyan, ang pagiging parent. It's not. First, it depends on what kind of life situation you are in right now. Di ba? Kasi ang pag-aanak ay isa sa mga pinakamalalaking desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. Right after kung paano ka magkakaroon ng partner, career, tapos family. Yan. Ang iniisip Pasok yan. kasi, Sir Tofi, parang generation gap. Yun ang mas totoo dyan. Yun ang mas may truth dyan. Okay? Kung kunyari, let's say, at age 40, nagkaanak ka, first time mo, siyempre, pagdating ng panahon na mag-20 yung anak mo, ikaw ay 60 na. Senior na. Di ba? So, pwede ka na magkaroon ng dalawang diskwento sa jeep. Isang senior, isang estudyante. Okay? Pwede na. Pero sa totoo Aray. lang... I'm 3 years to becoming 40. Diba? Ang sakit naman marinig niyan. Wala pa akong anak. Discount ka na 20% pagdating ng... Wait Kasi lang. at age 20, college Nandun student dalawa pa lang ang kayo. estudyante dyan, di ba? Yeah, parang kidding aside, ganito yan. If you look at it. Kaya naman maaga pa lang, tinuturuan mo na si Obala na kayo sa buhay niya. Text ko By nga 20, mamaya na. mahiya na kayo Mamaya. sa akin. Call me. De, joke. The problem is this. Yung bilis ng pacing ng buhay na yun, grabe. As compared do sa dati. For example, if you compare somebody na pinanganak ng 1970s and then nagkaanak at 1990s, kahit pa paano medyo madali yung panghabulin. Pero yung nagkaroon ka ng bata, let's say for example, na pinanganak ng 2020,
tapos ikaw ay belonging to 1980s, so mga 40s ka na, ang laki na ng pinagbago from 1980 to 2020. So kung hindi ka techie, hindi mo gets yung mga pinakikinggan ng anak mo, talagang dun papasok yung generational gap. Yes. I think in any situation naman, kailangan mapaanong henerasyon ka pa napabilang at anong henerasyon napabilang yung mga anak mo. You have to show a true interest in what they're doing. Correct. Tama. Kahit Tama, yung mga lolo't lola ng mga anak ko, Sir Tofi, talagang tinatry talaga nilang sabayan. Kahit yung mga magulang namin ni Steve, uupuan nila pag nanonood sila ng kung ano man pinapanood nila sa gadget nila para makasabay sila sa sa kwento. Sa linggo ng mga bata. Oo. Actually, sa katulad yan, di ba? Diyan ngayon papasok yung tinatawag nating katangian na openness. Yes. Ibig sabihin, kapag ikaw ba ay binigyan ng isang bagay na bago sa iyo, nandun ba yung kagalingan mo na tanggapin ang pagbabagong ito at maging integrated ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Tama. Kasi hindi lahat ng tao ganun ka-open. So I think sa ganung pagkakataon, generational gap will only be an issue kung ang ugali ng tao ay hindi sarado. open. Oo. And then another thing is, ano nga ba itong sasabihin ko? Okay. There were also some parenting styles in the past that maybe some of our parents may have employed that have been, parang... Outdated na. Outdated. Outdated na, hindi applicable. Sasabihin ko dapat parang ni-revise na. Halimbawa, katulad nung parang don't talk unless you're don't Spoken speak to. unless you're spoken to. Yung mga ganyan. Ako, hindi na yan applicable ngayon. Yeah. Actually, pwede Kasi rin compare. napaka-outspoken na ng mga bata, Yes. di ba? Correct. Sapat nga sila ng sabat eh. Parang ikaw na yung hindi makapagsalita. Mahiya ka na. Dahil ang dami sila sa... Kasi marami rin silang alam. Oo. Marami silang alam. Actually, sa ganyang bagay, ito ang kailangan natin tandaan, mga kada. Number one, kapag kunyari nahaharap tayo sa generational gap sa ating mga anak or mga apo for that matter, ang pinakakailangan yung tandaan is that nagbabago kasi ang mundo. Hindi pa pwede na kung anong kinasanayan yung automatic, yan lang po. Yes. Kaya nga doon natin sinasabi that learning is a lifelong process. Hanggang tayo po ay tumanda, patuloy po tayong nagiging dapat natututo sa mga bagong bagay na ating kinakaharap. So katulad nun, di ba? Tama ka, may ibang mga bagay sa pagpapalaki na outdated na. Correct. Now, kailangan tandaan mo rin na tipong sa ngayon, ang bata mas exposed sa maraming information right in their fingertips. Oo. Di ba? Tsaka ang dami rin sinasabi ngayon, Sir Tofi, meron na sila nalalaman na social anxiety. Yes. Diba? Dahil sa pandemic, meron na silang kinukote na, but mama, I'm an introvert. Hindi na pwede yung parang, di ba? Talk to ano? Then noon kasi Talk to your cousins. ang or tawag talk- natin dyan, make mahiyain. friends. Oo, I'm pero shy. During Ngayon, our ano ka na? time, correct. Introvert ka na. introvert ka na. Ngayon may label na May ganun sila. na, oo. Na parang nagkaanak tayo. it's set in stone. Yung para bang, I was born this way, don't try to change me kind of thing. Yan, magandang challenge ngayon. How do you communicate to them? Correct. So, ganito ang mga tips natin, mga kada. Number one, kapag may binigay na label sa inyo ang anak nyong ganyan, ang una nyong tanungin, paki-clarify, ano to? Okay? So, pag kunyari sinabi ng anak mo, Mom, I'm an introvert. Sige nga, anak, what do you understand about being an introvert? I-explain mo ngayon. Now, mga kada parents, tandaan nyo lang po, sana may kargada rin kayong impormasyon bago nyo tanungin to. Kasi, kailangan matututo mong i-modify. So, Google din paminsan-minsan. So, sa ganyang pagkakataon, kunyari, sinabi ngayon, introvert ako, mama, ganito. Mag-research Good. muna kayo. Accept it. It's all right. Do not try to be contradicting. Okay? Don't be antagonistic. And then from there, doon mo ngayon sabihin, kunyari si Diana sinabi, Mom, I'm an introvert, blah, blah, Mom, blah. I'm an introvert. Diba? So what do you know about it? So explain ka naman. Oo. But explain mo, pwede mong sabihin ngayon na, do you know that before I also read about this and introverts are also like this and that. Dagdagan mo yung sinabi ng anak mo. Nice. Kasi maaaring baka limitado lang ang naging perspective na kanyang pinangahawakan doon sa kanyang sarili. True. So doon mo ngayon idagdag. Take note, ang term natin mga kada parents ay dagdag, hindi kontra. Yun nice ngayon yun. nagiging doon, yun ang nagiging challenge doon. So from there, ma-accommodate mo, then from there also, tatanggapin mo rin. Okay? Tatanggapin mo rin. Kasi remember this, kahit gaano kagaling ka bilang magulang, may sariling desisyon ng iyong anak. So kailangan tutulungan at gagabayan mo siya along the way. Pero hindi mo pwedeng babaguhin siya. Okay? The only person who can change themselves are themselves. Yes. Doon May papasok question yun. ako. Kasi like, since share kayo naman to, i-share ko lang My mom has a very small gap. I mean, very
sobrang iksi talaga ng gap namin ni mommy. Like, she was 20 when she had me. So we grew up parang best friends. So minsan, alam ko and aware ako na ang trato ko sa kanya parang kaibigan. So yung respeto as a parent, wala masyado doon. So hindi niya sineset. Oo, compare sa tatay ko na medyo sinet niya yung super respeto talaga. Ang dating naman, kapag mas older naman yung parent, mas may respeto. Tama ba ako? I think wala namang kinalaman sa edad yun. Nasa kagustuhan ng parent mo yun. Yun, So, kunya, for example, yung dad mo is very traditional. Correct. Tapos nagkataon, mas matanda siya sa mommy mo. Yes. Kaya kumbaga, ang nangyari sa kanya, dun pala sa simula, ay command respect already. Correct. Sa mommy mo naman, nakita niya na parang halos magkapatid na lang Correct. kayo. Malapit ang edad ninyo. So, kumbaga, para sa kanya, as long as you don't step over the line, as long as hindi ka naman bastos magsalita sa akin, I would be open enough to communicate with you. Not to mention, sa mga ganyang pamilya, may mga parents na nagko-compensate sa isa't isa. Ayun, Diba? okay. Maigpit si daddy, Correct. understanding si mami. Naman, oo. Mataray si mami, mabait si daddy. Ganun may na mga ganun. ganon. Kasi kailangan ng bata yan, yung both sides. Okay? Ang mahirap dyan, tipong mataray na nga yung nanay mo. Mataray din yung tatay. Mataray pa yung tatay mo, jackpot. Lagot. Kaya yung bata nasa kapitbahay. Kaya ganun na nangyayari. Good luck. Diba? Pero may Oo. advantages ba ang pagiging, how do you call it? May edad na parent? Of course. Ako ang advantage for me, by the time I got my kids, wala na akong pakialam sa mga partying or going out. So, hindi nahati talaga yung attention Kumbaga, mo. been there, done that Yung ka na. dedication Oo. mo. Talagang by the time Full-on parent ka. I decided, parang all my attention and my energies and my dedication were on them na. Nagawa mo na kasi lahat mas on your hands-on yung own. parent. Meron ako mga naging kaibigan na para talagang medyo napabayaan kaunti kasi busy pa sila going out. Correct. Or working. Or establishing a career. Or establishing a career. Oo. Oh, yun nga din yung sinasabi So, ko, Mama P. kaya Maganda ka din maging talaga yun. Pero I also do not encourage this behavior because talagang pray ako kasi alam naman natin that when you get older, like we discussed last week, Mas difficult there na. are more the likelihood Complications, yes. of your baby having some health problems and abnormalities is higher. Even for the mom, it's more dangerous. So, talagang I think pumapasok din doon, Miss Pia, na kayo kasi, napunta na sa puntong well-adjusted ka na nung dumating ang baby mo. Minsan kasi, hindi po batayan ang edad para sabihin nating mature na ang isang tao. Actually. May ibang tao na nasa early 20s nila, pero in all fairness, structured na ang pamumuhay. May maayos na disiplina, alam nila kung paano magsisimula ng kanilang pamilya, they know what they wanted for themselves. So walang problema doon. Yung may mga tao kagaya ni Miss Pia na well-adjusted pagdating ng age 30 or 35, okay lang din. Kasi kumbaga, alam mo, nilet go mo na yung fun side na tipong labas ka ng labas. Pero alam din natin na mayroong mga Pilipino na tipong 40 ka na, 50 ka na, laman ka pa rin ng bar. Oo, Di ba? correct. So sa gano'n, kung party boy, party girl ka at that age, huwag ka na rin muna talaga magpamilya kasi may kawawa ang bata. Iba Di ba? yung responsibility. pati asawa. Emma, you've been ready since you're like born. You're such a good girl. Pwede na. Financial na lang. Uy, sa dami mong trabaho. Kailangan kasi talaga ready ka. Yes. Hindi pwedeng, kasi tulad ng age natin, no, parang syempre yung mga kaibigan natin, nag-aasawa na, nagkakaanak, dapat hindi ka magpapadala. Yes. Kung sa, Yes. hala, Trend. ako na lang ang Wag. naiiwan, dapat hindi. Dapat depende pa rin sa'yo. Correct. Not to mention, if you're not ready, tapos dumating yan, tapos alam niyo, ang pinakamahirap dyan is this you're at a young age, nangyari kagad na nagkaroon ka ng family, and then every opportunity that other people have, kinukurse mo yung bata, kasi kumbaga, hindi ko tuloy magawa to kasi may bit-bit ako. At saka ang ayoko laking ng responsibilidad, you bring another life into this world, tapos you cannot teach them Yes. properly. Yes. You cannot bring them up properly. Yes. Doon ngayon papasok yung mga enabling na lolo at lola. Kasi minsan may ganyan. Di ba? Bata nagkaanak si girl or si boy. Hindi pa ready, hindi pa mature. So ang nangyayari, to the rescue si lolo at lola. Di ba? Na tipong, sige, ako magpapaaral. Pero what are we teaching our kids? Walang masama na tulungan po ninyo ang inyong mga apo. Kasi alam naman natin si lolo at si lola, mahal nila ang apo nila. Pero kung kayo ho nagpapaaral, kayo ho naghahatid sundo, kayo ho lahat ng gumagawa, how can your child learn to be a parent?
Di ba? Yes. So, ang ginagawa ko dyan, I tell people, you use a process known as scaffolding. Kung saan, slowly but surely, tinatransition ni lolo at ni lola ang pagiging magulang doon sa anak. Tuturuan mo dahan-dahan. Di ba? Kung kunyari, bagong panganak yung sanggol, huwag mong sabihin na, sige na, ako na magpapaligo. Hindi. Ang ituturo mo, halika, manood ka muna. After 2 o 3 paligo doon sa bata, this time, ikaw naman. You observe, you do afterwards. Ganon. Minsan kasi yung mga lolo't lola, na-excite sila na, another baby. Parang gusto nila sila na naman mag-aalaga, Correct. magbabantay. On the other end of the scale naman, yung mga tipong medyo may edad na nag-anak, okay? Sa ganyang pagkakataon, ang challenge lang dito is number 1, yung kanilang physical energy. Siyempre may edad-edad ka na eh. Yan yung tipong hindi ka na kayang maglagay ng bata sa crib kasi sumasakit na yung likod mo. Di ba? Nangyayari yan. Kung malalim-lalim pa yung crib, talagang tatamaan ka ng rayuma. Makakababa ka naman, mahirap na umangat. Mahirap na yung umangat. Oo. So kayong Di ba? bata, di ba, Pag maglalakad tumakbo sa... yung anak mo, Oo, di ba? tumakbo. Nasa Lagot. Commonwealth ng anak mo, nasa Tandang Sora ka pa rin, di ba? Hindi ka pa umaabot. So may mga ganon. Physical energy is one. So sa ganun pagkakataon, if you really want to have a child at a later time in your life, keep yourself healthy. Yes. Okay? Napaka-important. Invest in your body. Active. Malaking tulong yun. Working out. Oo, di ba? Psychologically, doon naman yung preparation, you need to understand that your child is not an insurance system. Minsan kasi may iba, mag-aanak ako kasi matanda na ako, walang mag-aalaga sa Ay, akin. maraming ganyan. Not to mention nowadays, since because of modern science, may mga babae na magsasabing, I'd rather be artificially inseminated. Yes, oo. Basta mabuntis lang ako, basta may anak lang ako. Please, I know it's an option, okay? We're not trying to say that you don't do that. But just please consider the fact na minsan, pag kunyaring ganun ang sistema, iba rin po ang impact sa bata. You're Totoo. alone, the child is alone as well. Kumbaga, kayong dalawa lang magkasama eh. Iba pa rin yung kompleto ang family as much as possible. Correct. Diba? Now, hindi natin sinasabi yung mga single parents, hindi nila kaya. It's just that they're facing a more difficult challenge ahead of May them. nabasa ko nung isang araw, last week lang, and then, don't quote me on this, pero it's on the online memes and reels and everything. So there's this man who's successfully married with kids, and he was teaching, he's a motivational speaker, that the kids that grow up with broken families or isa lang yung parent for whichever reason, 40% prone to getting more complications in their health Yeah, sa lifetime of course. nila. Which is talagang, you can I see agree to that, that. diba? Like, it's happening. Actually, Diana, sa ganyang aspeto, no, if you look at it, when children grow up in those kinds of environments, ang nangyayari, stress accumulates within the body. Now, the body, when you're always exposed to some level of stress, it also even contributes to the shrinkage of the brain. Yeah. So, talagang pag kunyari, ang utak ho natin, lagi hong napapadaan sa stress sa araw-araw, hindi mo na ma-manage, pati yung utak mo literal na lumiliit, namamatay ang cells mo na mas mabilis. Kaya sa ganyang pagkakataon, talagang it's really gonna be more challenging for them. Kasi hindi na nga magandang environment mo. Tapos, yung pupuntahan mo, unsure ka pa, na-stressed ka pa. So, you don't have the capacity, hindi magandang sitwasyon, chances are lalong Back in the palpak. days, diba po, may mga communities and people all together, sabay-sabay sila mag-aalaga ng mga bagong panganak, diba? Kaya Kahit sabi- hindi lang yung parent lang, basta maraming tao. It takes a village to raise a child, Yes, di ba? Sabi totoo nga nila. yun. Oo. Oo. Pero sa ganyang pagkakataon, talagang dapat yung parent pa rin ang sentro. Yes. Walang masama tumulong, walang masama to assist, pero importante na yung parent pa rin ang pinaka-main facilitator sa pagpapalaki ng bata. Siguro, Sir Tofi, we should just give our kada some pointers. Halimbawa, if all these things are already present, you can totally consider having a child na before it's too late. Yeah. Diba? Totoo naman. Let's put it this way. Isa sa pinakamalakas na instinct ng isang tao ay ang procreation. That's what we were put on earth for, diba? Oo. So, kumbaga, bilang tao, yung naturalesa mo, talagang doon ka ituturo. Kaya sa amin, sa psychological studies, sinasabi talaga that sex and aggression, base sa isang teorya ni Freud, sex and aggression are the most basic instincts. Sex is towards the concept of living, to give birth, to regenerate, while aggression is on the other hand to destroy. Kumbaga, keeping the balance of life. So sa ganung aspeto po, walang masama kung talagang gusto mong magkaroon ng pamilya. Tatandaan lang natin, kung pipiliin natin magkaroon ng pamilya at a later point in time, number 1, let's keep an open attitude sa ating mga magiging anak. Iba na po ang generation na kalalakihan mula sa atin.
Hindi ibig sabihin nun na tipong yung sa atin ay naging effective before, yung sa kanila ngayon ay hindi magiging effective. It's not. Kailangan lang po maging bukas ang isip. Pangalawa, Correct. learn to facilitate yung child rearing. Child rearing is a relationship between you and your child. Hindi po ito one-sided na tipong ang magulang lang ang magbibigay ng input sa anak. Kailangan po two-sided po iyan. Makinig ang magulang sa pangangailangan ng anak, mag-adjust ang magulang sa pangangailangan ng anak. Okay? Not to mention, kung kunyaring naging multiple children pa yan, you need to understand na ang panganay na anak mo ay maaaring ibang-iba sa pangalawa, sa pangatlo. Yes. Di ba? Very much So, so. huwag nyo ilalagay na tipong one size fits all ang parenting. It's bespoke, it's tailor-fit to each child. Number 3, kilalanin nyo ang mundong kinagagalawan ng anak ninyo. Anong pinanonood niya, anong binabasa niya, at sino ang mga kaibigan na sumicircle sa buhay niya. Share ko lang, I have a daughter, she's 5 years old this year. Talaga meron siyang bestie sa school. Okay? And kami mag-asawa, we always make it a point na kung kunyaring may free time, yung bestie pinapupunta namin sa bahay. Yaan mo Para nang ang makilala. gulo ng bahay, ang ingay, sige lang, yaan mo na. Total, wala naman ako sa office. So yung asawa ko nandun, si Chin lang. Kaya pala, ayan. Kaya okay lang sa akin. Hindi, biro lang po. So sa ganung pagkakataon, we get to learn also kung sino si bestie, kung anong ugali ng bata. At naiintindihan na namin ngayon na, okay, kaya pala siya ang best friend ng anak ko. Kasi may ganito silang similarities. Di ba? Minsan kasi may mga magulang ganito ayoko yung kutob ko dyan sa kaibigan mong yan. Kutob. Di ba? Lalo na kung thunders na si parent. Di ba? Lalo na kung thunders na si parent may ganyan. Yung tipong, hindi ko type ang timplada ng kaibigan mo. Pag-usapan natin yung thunder Ang parenting. nangyayari yung dyan, bata. mga kadang parents, pag sinabi nyo yun, Oo. they'll still continue to be friends with that person, pero itatago na nila Correct. sa inyo. Yun nga. Kasi mas masama. mangyayari, naku-curious sila dun sa anong timpla ba yun? Anong Oo. kutob ba yung Correct. ayaw? Yes. Parang gusto ko parang- makita yung nakikita ni mama. Or Hindi ko worse, they'll be makita. like, it's you and me against the world, Oo kind of nga. thing. Naku. Which is Huwag means, nang ikaw pa ganon, mismo ang sana. nag-push ng anak mo palayo. Away. Di ba? Ayun. Oo. Tandaan nyo, mga parents, pag nagpunta yung barkada ng anak nyo dyan, ang pinuntahan yung anak ninyo, hindi kayo. So, chill lang. Okay? Hayaan nyo sila. Di ba? Huwag masyadong intrimido sa buhay ng anak. Nakikisali. O anong gagawin natin today? Oo, di ba? Isipin mo na lang, di ba? Uusap sila music. Bigla mong binanat ang nakikinig ka dati, Carpenters, ABBA. Sabihin ng mga anak mo, ano daw? Uy, kilala ko rin niya. Sabi niya, uy, did you listen to the new song, Sabrina Carpenter? Tapos sabihin mo, ay, si Karen Carpenter, kilala ko niya. Naku, Sabihin sa'yo na anak mo, Nay, puta ka sa kusina. ban ka na. What about yung ito madalas nating marinig sa ating mga magulang noon panahon namin, piso lang ang baon namin, or kaya noon alas 6 pa lang, ng gabi, nakauwi na kami. Di ba ngayon, iba na yung mundo? How do How do you parents adapt? adapt How do you to communicate? the new Yeah. Gen Z style? Actually, ganito yan. Una sa lahat, talagang laging magiging nostalgic ang mga parents. Why? Because they will always yearn for something that's more comfortable. So, minsan babalikan nila na nung bata pa kami, nung gantong pamumuhay pa lang, lahat, in all fairness, lahat ng generation yan, hindi mo mapagkakaila. May nostalgic moments. Correct. The only problem is, if you're using the nostalgic moment and applying it to the present time. Una sa lahat, inflation is real. Okay? Pwede ko sabihin dito, nagsimula ako mag-jeep, ang jeep lang 550. Ngayon 13 na. Di ba? Pero pag tinignan mo yun, anong message ang binibigay mo sa anak mo? Are trying to tell them, mas mahirap ang buhay nyo ngayon? So if you look at it, parang sinasabi mo sa anak mo, I had a better life than you do. So that's discouraging. Yeah. Di ba? And it's not Pasok fair ko to lang. compare. Yes. Pasok ko lang, Sir Tofi, kasi may mga ganyan topic kami kasi nga, para ako yung youngest sa amin eh. So, syempre sila mga matatang matanda na. Mga ganyan, parang benching ko lang doon pamasay sa jeep doon. Pero ang ginagawa ko naman, instead na mag-compare, magtatanong pa ako, yung ganito, magkano? Para nagiging open ka about the history, kung anong pinagdaanan nila noon. Ganun na lang siya. Pareho Parang kayong aware. kung yung parents magiging open, dapat yung anak din maging Meron open din, definitely. So sa ganung aspeto, ito magandang way dyan. Once you communicate, you then after that, you encourage. Katulad doon, for example, sabihin mo, ang pamasahe noon is benching ko, ngayon 13 na.
Pero anak, ang punto doon, pag magsisipag ka, maaabot mo rin. Yun. Kumbaga, duktungan mo, wag mong ipitin yung bata na tapos yung usapan sa bad news. Di ba? Kasi kung sabi mo dati, alas 6 pa lang gumigising na kami. Ngayon, alas 10 tulog ka pa. Pagbukas mo ng TV, kada umaga lang muna ang panonoorin mo, tapos tutulog ka uli. Yun naman maganda. Maganda yun. Umaga pinapanood. Tapos sasabihin mo gano'n. Pag gano'n, pwede mo sabihin, pero anak, tanungin ko lang, nakakaya mo ba? Kung talagang ganyan ang lifestyle mo, nakakaya mo ba? Minsan yun ang hindi natin natatanong eh. Kasi nilalapat natin na kailangan maging katulad nung sa atin. Eh what if that works for them? Di ba? May mga tao po ngayon talagang nocturnal na. Correct. Trabaho sa gabi, tulog sa umaga. Di ba nga merong nauso ngayon yung bata na nagtitinda, tapos parang sabi niya, parang kaya medyo maraming bata yung galit sa kanya kasi siya nagtitinda na at a very young age. Tapos yung mga bata na nasa bahay lang, ang itatanong lang sa magulang, Ma, anong ulam? Ganon. Diba? Totoo yun. Diba? So, depende lang din naman talaga. At the end of the day, walang masama kung gusto mo magkaroon ng anak at a later point in life. Lalo na ngayon, talamak sa social media, di ba? We are trying to really celebrate life itself. Sinasabi natin, habang bata ka, mag-travel ka, mas madali na mag-travel ngayon, di ba? Naalala ko nga, mayroon ko isang friend, share ko lang, sabi niya sa akin, siya daw, ang pinupuntahan niya mga bansa, yung mga bansa na walang visa requirement. Para makapunta siya kagad. Tapos mas mura. Yun nga lang, hindi yung typical na mga lugar yung maririnig mo sa kanya. Hindi po nagpunta ako sa gantong bansa na parang, yung ibang medyo sa geography, saan lugar yan? First time ko yan ang mapa. Oo, di ba? Ganon. But there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with you Explore. celebrating your life for what it is. Lalo na kung nagsipag ka mag-aral, nagsipag ka magtrabaho, nag-ipon ka ng pera, go for it. Gusto mo mag-alaga ng aso, gusto maging fur parent, go for it. Walang masama doon. Pero siguro just keep an open mind that besides celebrating your life, it's also a human instinct to give more new life. Not only for yourself, but for others. Okay? I love that. So kung kunyaring gusto mo talagang mag-procreate at a later point in life, it's okay. Basta tandaan mo lang, mas e-effort ka kasi physically, less energy. Be open to the new things that your child might be exposed to. At the same time, be sociable to their friends. Di ba? Kasi pwede naman eh. Hindi automatic porket matanda ang isang tao o may edad na isang tao, puro nega. Yeah. It's not. Di ba? I love it. I love it. May pag-asa Natahimik na. ang lahat. Maraming Thank you so much. Thank you very much, ladies. Always a pleasure to be here. Always fun kapag kausap ka. Grabe information. Correct. At para sa mga katanungan ba, saan ka naman namin pwedeng contact? Yes. Sa mga taong may gustong magpakonsulta, magpa-psychological testing or for counseling and psychotherapy, ako po ay matatagpuan sa East Avenue Medical Center, Department of Neurosciences, East Avenue, Quezon City. By the way, plug ko na rin, belated happy birthday sa aking misis na nag-birthday noong Sabado. Happy birthday! Yon, thank you very much. Thank you, ladies. Thank you, Sir Tony. Tony. At mga kada, lahat naman tayo ay may dahilan o kanya-kanyang desisyon pagdating sa pamilya. Kaya minsan ay nadedelay ang pagpaplano natin ng pagkakaroon ng anak. Ano man po ang edad, siguraduhin na mapalaki ang mga anak na maayos at tama para sa pamilya ay para ang pamilya po ay laging sama-sama. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!